Annie's point of view. Maagang maaga akong dumating sa resort na nasa isang tahimik na bahagi ng Batangas. Yung tipong kahit mahina lang ang hampas ng alon, rinig na rinig mo dahil halos walang tao sa paligid. Yun mismo ang gusto ko kaya ako nagpunta ron. Kailangan ko ng pahinga mula sa ingay ng syudad at lalo na sa stress na ilang buwan ko nang dinadala habang papalapit ng papalapit ang kasal namin ni Louie. Ako si Annie na nasa edad 26. Bata pa ako pero mukha na akong mature dahil sa dami ng iniisip ko. Malungkot akong nakatayo sa balcony ng resort room habang nakatanaw sa dagat. Mahangin ang mga oras na yun pero hindi no nababawasan ang bigat ng pakiramdam ko. Hawak ko ang cellphone ko habang paulit-ulit na chine-check kung may message ba si Louie. Pero wala. Ni seen nga sa huli kong chat kagabi, wala. Napabuntong hininga ko bago ibinagsak ang sarili sa outdoor chair. Grabe ka naman talaga. Nakakainis na talagang lalaking yun. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa screen ng phone ko. Hindi ko naman hinihinging magbabad siya sa pakikipag-usap sa akin buong araw. Pero kahit konting effort man lang sana bilang fiancé ko. 3 araw na akong nasa resort pero halos hindi kami nag-uusap ng matino. Kapag tumatawag ako, laging maiksi lang ang sagot niya. Minsan nga nasa meeting daw siya. Minsan nasa site visit at minsan naman may dinner kasamang investors. Noong una, iniintindi ko pa. Pero habang tumatagal, parang ako na lang yung kumakapit sa relasyon namin. Naputo lang iniisip ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Video call mula kay Lyra. Agad ko yung sinagot at wala pang 5 segundo, bungad agad sa akin ang mataray niyang muka. Ayan na naman yung mukha mong parang iniwan sa ere. Ano, wala pa rin paramdam yung fiancé mong feeling presidente? Ano ka na riyan? Kawawa ka naman, girl. Kung ako sa'yo, wag ka na magpakasal sa hayop na yun. Ang ganda-ganda at ang sexy mo tapos ginaganyan ka lang? Napairap ako habang inaayos ang buhok ko. Busy lang siguro yun kahit hindi nakapunta rito. Sus, kapag lalaki talaga lahat na lang busy ano? Reklamo niya habang nakakunot noo. Ikaw ba hindi busy? Pero nagagawa mong mag-reply. Ang sabihin mo wala lang talaga siyang pakialam sa'yo. Hayop siya. Natawa ko ng mapait. Bakit galit na galit ka? Kasi naaawa ko sa'yo. Ikaw lang lahat ng nag-aasikaso sa kasal nyo tapos yung si Louie parang wala namang gana. Parang ayaw ka talagang pakasalan eh. Hindi lang masabi kaya't pinapakita na lang sa gawa. Malungkot akong napakagatlabi. Masakit man aminin pero tama siya. Sa dami ng kailangan para sa kasal, halos ako lang mag-isang gumagalaw. Mula venue hanggang suppliers, ako lahat ang kumakausap. Kapag hinihingi kong opinyon ni Louie, madalas, ikaw na lang ang bahala. Yun lang ang sagot niya. Minsan nga iniisip ko kung gusto niya pa ba talagang ituloy ang kasal eh. Hindi ko na nga rin alam minsan. Mahina akong sabi habang nakatingin sa dagat. Parang ako na lang yung excited eh. Ano ba kasing sabi niya nung huli kayong nag-usap? Sabi niya marami lang daw talaga siyang ginagawa. Ani, wag mong gawing excuse palagi yung trabaho. Kahit gaano pa kabisi ang isang tao basta't mahal ka, gagawa yan ng paraan para sa'yo. Para makasama ka. Lalo na ngayon sa mga araw na mga ganito. Napabuntong hininga ko. Ayoko lang mag-overthink. Paano kung may dahilan naman talaga para mag-overthink ka? Agad akong napailing. Huwag kang ganyan. Ano, baka may iba? Baka meron naman talaga pero bulag-bulagang ka riyan. Lyra? Ano, posible naman ah. Huwag ka nang magtanga-tangahan pa. Hindi ako agad nakasagot. Kasi kahit pilit kong iniiwasan yung isipin, dumadaan din naman talaga sa utak ko. Minsan kasi habang kausap ko si Louie, parang wala na talaga siyang interes sa akin. Mabilis siyang mairita at halos wala na rin siyang oras makipagkita. Baka pagod lang talaga siya. Pilit kong sabi. Or baka hindi ka na priority. Huwag kang ano nga riyan, kakainis ka eh. Napatingin ako sa notebook na nasa tabi ko. Nakasulat doon lahat ng kailangan pang asikasuhin para sa kasal. At halos lahat nun, ako lang ang gumagawa. Ewan ko na talaga sa'yo, sabi ni Lyra habang napapailing. Kapag umiyak ka talaga sa huli, wag mo akong tatawagan na bahala ka sa buhay mo. Kahit kailan talaga supportive ka sa mga ganito. Supportive ako pero hindi bulag. Kitang-kita kong wala siyang pagmamahal sa'yo eh. Basta kaibigan mo ko pero ayokong makitang nasasaktan ka.
At kahit papano, gumaan ng konti ang pakiramdam ko dahil sa pakikipag-usap sa kanya. Isang linggo matapos nun ay nagkita kami ni Louie sa isang restaurant. Akala ko nga magiging maayos yung araw na yun dahil matagal din kaming hindi nagkita. Pero pag upo pa lang namin sa mesa, parang mali na agad yung pakiramdam ko. Tahimik lang siya habang nakatingin sa cellphone niya. Habang ako naman, pilit pang naghahanap ng topic para maging maayos yung usapan namin. May final meeting tayo bukas sa wedding planner. Sabi ko habang umiinom ng tubig. 3 p.m. Hindi agad siya sumagot. Maya-maya lang ay napabuntong hininga siya bago ibinaba ang cellphone niya. Hindi ako makakapunta. Agad akong napakunot noo. Pangatlong meeting na yung hindi mo pupuntahan. Busy ako. Kasal natin to, Louie. At trabaho ko rin yung inaasikaso ko. Ano bang akala mo sa akin? Hindi mahalagang ginagawa ko? Hindi mo ba kayang asikasuhin yan? Napahawak ako sa noo ko habang pilit pinakakalmang sarili ko. Hindi naman kita pinapapili sa pagitan ng trabaho at kasal natin. Pero ganyan kang umasta. Napatingin agad ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Ani, pagod na ako sa trabaho tapos pagdating rito issue na naman. Napakarami mong kaartehan. Kaya mo namang asikasuhin mag-isa eh. Isasama mo pa ako. Bahagya akong natigilan. Hindi ba valid tong nararamdaman ko? Lahat na lang kasi pinapalaki mo. Natawa ako ng mapait. Talaga? Kasi parang ako lang naman ang may pakialam sa kasal natin. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, muli siyang tumingin sa cellphone niya dahilan para lalo akong masaktan. Pwede ba? Dagdag pa niya habang halatang naiirita na. Huwag mo nang gawing dramang lahat. Napakagatlabi ako habang nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon naming relasyon, bigla akong kinabahan para sa future naming dalawa. Dahil habang papalapit ang kasal, parang mas lalo kaming lumalayo sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, muli akong bumalik sa beach resort sa Batangas. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang dun lang gumagaan ng konti ang pakiramdam ko. Siguro dahil payapa ang lugar at walang masyadong taong nangungulit sa akin. Walang wedding planner, walang tawag mula sa pamilya ni Louie, at lalong walang pressure tungkol sa nalalapit naming kasal. Pagdating ko sa resort ay agad akong dumiretso sa room na madalas kong kunin kapag nagpupunta ron. Pareho pa rin ang view. Payapang dagat, malamig na hangin, at mahinang tunog ng mga alon na paulit-ulit kong pinakikinggan sa gabi. Pero kahit gaano kaganda ang paligid, hindi pa rin mawala sa isip ko si Louie. Halos 3 araw na naman siyang walang matinong pakikipag-isa sa akin. Kapag nagchat-chat ako, matagal bago sumagot. Minsan seen lang. Minsan naman puro busy lang ang reply niya. Napabuntong hininga ko habang nakahiga sa kama at nakatingin sa cellphone ko. Ang tanga mo talaga, Ani. Nagpapakatanga ka sa lalaking yun. Bulong ko sa sarili ko. Pagdating ng gabi, lalo akong hindi mapakali kaya't napagdesisyonan kong lumabas muna ng room. Kokonti lang ang guest. Naglakad ako hanggang makarating sa maliit na bar malapit sa beach. Mahina lang ang tugtog at halos walang tao maliban sa ilang tourist sa kabilang mesa. Umupo ako sa harap ng counter. Ano pong sa inyo, ma'am? Tanong ng bartender. Tequila. Sagot ko agad. Bahagya pa siyang napatingin sa akin na parang nagulat sa in-order ko. Pero agad din naman siyang naghanda ng shot glass. Hindi naman talaga ako mahilig uminom. Sa katunayan mabilis akong malasing. Pero nang gabing yun, pakiramdam ko'y kailangan ko ng katahimikan. Kahit saglit lang, yung utak kong pagod ng mag-isip. Agad kong ininom ang unang shot at napapikit ako ng bahagya dahil sa init na dumaan sa lalamunan ko. Another? Tanong ng bartender. Tumango ako. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung hilo. Hindi ko namalayang may lalaking matagal na pala akong pinagmamasdan mula sa kabilang dulo ng counter. Matangkad ito at halatang sanay sa ganong klase ng lugar. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at dark pants, pero halatang mamahalin ang lahat ng suot niya. Umiinom lang siya ng whiskey at paminsan-minsan napapatingin sa akin. Sa ikatlong shot na ininom ko ay napabuntong hininga na lang ako habang nakatingin sa dagat.
Bakit ba ang hirap magmahal? Mahina akong bulong habang nakasandal sa counter. Mabait naman akong tao ah. Bakit ba ako pinarurusahan ng ganito? Mahirap talagang magmahal minsan. Napalingon agad ako nang may magsalita mula sa tabi ko. Doon ko na lang napansing nakaupo na pala sa katabing stool yung lalaki. Ako ba yung kinakausap mo? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang ngumiti. Wala namang ibang nagsasalita rito kung hindi ikaw. Napairap ako bago muling uminom. At bakit parang feeling close ka? Hindi naman kita kilala. Kasi mukhang kailangan mo ng kausap. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Hindi naman siya mukhang manyakis o yung tipo ng lalaking bastang mangungulit. Kaya hinayaan ko na lang siya. Mukha ba akong problemado? Tanong ko. Hindi naman. Siguro, medyo lang. Talaga? Mukha kang galit sa buhay mo ngayon. Ang sama mo naman mag-isip. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Yun kasi ang nakikita ko sa'yo ngayon. Natahimik kaming dalawa sandali bago siya muling nagsalita. Vacation? Sort of. Yung totoo, ba't ka nandito? Ikaw, ba't nandito ka? Ako pa talagang tinanong mo ah. Business trip dapat. Sagot niya habang umiikot ang whiskey sa baso niya. Pero tinamad na ako magtrabaho eh. Napataas ang isang kilay ko. Sana all may choice tama rin. Tingin mo wala kang choice? Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa dagat. Ikakasal na kasi ako eh. Bahagya siyang tumingin sa akin. At mukhang hindi ka masaya tungkol doon? Halata ba? Medyo. Iba kasi yung lungkot ng mga mata mo. Bakit ba? Ano bang rason bakit hindi ka masaya? Natawa ko ng mapait. Pakiramdam ko kasi ako lang yung excited sa kasal namin. Parang wala siyang pakialam sa kasal namin. Nanatili lang siyang nakikinig habang ako naman hindi ko alam kung bakit pero parang madali lang magsalita sa kanya. Kahit isa siyang estranghero. Busy lagi ang fiancé ko. Dagdag ko pa habang nakatingin sa baso ko. Para bang mas mahal niya yung trabaho niya kesa sa akin. Then, bakit mo pa siya pakakasalan? Natigilan ako sa tanong niya. Dahil mahal ko siya. Enough reason ba yun? Kasal ang usapan rito. Kaya mo ba siyang makasama sa habang buhay na ganun siya palagi? Busy, walang time sa'yo? Natahimik ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko na rin alam. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo lamang kaming naging komportable sa isa't isa. Hindi namin tinanong yung buong pangalan ng bawat isa. Hindi rin namin pinag-usapan yung mga trabaho namin o personal na buhay. Parang gusto lang naming parehong takasan yung totoong mundo kahit isang gabi. Ang tanga ko, no? Sabi ko habang nakatawa ng mahina. Kitang-kita ko na yung mga red flags pero gusto ko pa rin siyang pakasalan. Grabe pala talaga ako magmahal. Hindi ka tanga. Masyado ka lang loyal sa maling tao. Masyado ka lang solid kung magmahal. At yun ang kahinaan mo. Dapat mahalin mo pa rin ang sarili mo. I mean, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Napakagatlabi ako habang nakatingin sa kanya. At paano kung wala naman talaga siyang iba? Paano kung nawalan lang talaga siya ng gana sa akin? Mas masakit yata yun. Bakit siya mawawalan ng gana sa'yo? Ano bang maling nagawa mo para mawalan siya ng gana? Napatawa ako ng mahina. Salamat ah. Gumaan ang pakiramdam ko sa mga pinagsasasabi mo. Wala kang preno kung magsalita. Natawa rin siya bago uminom ulit. At least, honest ako sa mga sinasabi ko sa'yo. Mas okay nang masakit na katotohanan kesa naman puro kasinungalingan lang. May point ka naman doon. Muli akong uminom bago napasandal sa counter. Hindi ko na nga maintindihan yung sarili ko eh. Dagdag ko pa habang medyo mabigat ng dila ko dahil sa alak. Gusto ko nang umatras sa kasal pero hindi ko magawa. Tama na siguro yung inom mo. Mukhang nalalasing ka na. Huwag mo akong pigilan. Hayaan mo nga ako. Matigas ang ulo mo ano? At least maganda ako kahit matigas ang ulo ko. Sambit ko sabay kindat. Napailing siya habang natatawa. Pero kahit papaano parang gumaan yung dibdib ko. Makalipas ang ilang sandali,
Nagpa siya kaming maglakad sa dalampasigan. Nakaka-relax ang paligid at malamig yung hangin habang mabagal kaming naglalakad sa buhangin. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa lungkot na matagal ko nang kinikimkim, pero habang tinitingnan ko siya, parang gusto ko munang kalimutan ng lahat. Kalimutan ng pressure, ang sakit at ang pakiramdam na hindi ako sapat para sa lalaking pakakasalan ko. Nagtagpo ang mga mata namin habang nakatayo kami malapit sa tubig. At bago ko pa man mapigilan ng sarili ko, nauna na yung emosyon ko kesa sa utak ko. Hindi ko na maalala kung sinong unang lumapit. Basta ang alam ko, natagpuan ko na lang ang sarili kong hinahalikan siya habang mahigpit ang hawak niya sa bewang ko. At sa gabing yun, pinili kong kalimutan muna ang lahat. Kinaumagahan, dahan-dahan akong napadilat dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Ilang segundo muna akong nakatingin sa kisame bago biglang nanlaki yung mga mata ko. Napansin kong hindi pamilyar yung silid. Agad akong napaupo habang mabilis na tumingin sa paligid. At doon ko nakita yung lalaking katabi ko sa kama. Mahimbing na itong natutulog habang kalahati ng katawan niya natatakpan lang ng kumot. Biglang bumalik lahat ng alaala kagabi. Naalala kong nagpakalasing ako at hinalikan siya. Tapos ay nauwi sa isang mainit na sandali. Diyos mio! Mahina akong bulong habang napapahawak sa noo ko. Agad kong hinanap yung mga damit ko sa sahig. Mabilis ko yung isinuot habang nanginginig ang mga kamay ko. At nang mapatingin ako sa kama, doon ko nakita yung maliit na pulang mansya sa puting bedsheet. Parang may kung anong sumikip agad sa dibdib ko. Tanga ka talaga, Ani! Inis kong bulong sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano pumasok sa utak ko kagabi para gawin yun. Hindi ko kilala yung lalaki. Hindi ko alam ang pangalan niya. At higit sa lahat, ikakasal ako pero nakuha pa ng hindi ko kilalang lalaki ang pagkababae ko. Mabilis akong tumayo't kinuha yung bag ko at bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ayoko nang hintayin pa siyang magising. Dahil habang naglalakad ako palabas ng resort, pakiramdam ko may napakabigat na konsensyang dumadagan sa dibdib ko. Dumating rin ang araw ng kasal ko. Pero habang abala ang lahat sa paligid ko, pakiramdam ko, ako lang yung hindi sigurado kung dapat ba talagang matuloy yun. Maaga pa lang ay punong-puno na ng tao ang bridal suit. May stylist na abala sa buhok ko habang yung isa naman ay inaayos ang makeup ko. Yung wedding coordinator ko kung saan-saan naglalakad habang may hawak na clipboard at paulit-ulit na may kinakausap sa cellphone. Habang ako, tulala lang sa harap ng salamin. Pinagmamasdan kong sarili ko habang suot ang wedding gown na ilang buwan ko ring pinili noon. Dati excited akong isuot yon. Halos linggo-linggo kong pinupuntahan yung designer para lang masigurong perfect ang lahat. Pero ngayon, parang hindi ko na maramdaman yung saya na inaasahan ko. Ma'am, relax lang po. Sabi ng makeup artist habang inaayos ang eyeliner ko. Mas maganda po kapag hindi kayo tensed. Napangiti ako ng pilit. Trying. Medyo kinakabahan lang ako. Normal lang pong kabahan pero kalma lang po kayo para maayos kong pagkakalagay ng eyeliner. Tumango ako saka ngumiti ng pilit. Kung alam lang nila, hindi simpleng kaba yung nararamdaman ko. Parang may kung anong mabigat na nakadagan sa dibdib ko simula paggising ko kaninang umaga. Okay na! Masayang sabi ng hairstylist habang iniikot ang upuan ko paharap sa salamin. Super beautiful! Napatingin ako sa reflection ko. Maganda naman talaga yung ayos ko dahil maganda ako. Maganda yung gown at perfect halos lahat. Pero bakit parang may mali pa rin? Wow! Biglang sabi ni Lyra mula sa likod ko nang pumasok siya sa room. Ang ganda mo, nakakainis ka. Napatawa ako sabay irap. Alam ko, wag mo nang ipagkalat dyan na maganda ako. O di wow, ikaw ng pinakamagandang bride sa buong mundo. Lumapit siya sa akin habang pinagmamasan ang mukha ko sa salamin. Pero maya-maya lang, napakunot noo siya. Teka lang, ba't parang naiiyak ka? Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. At ngayon mo talaga yan iniisip?
Ilang beses na kitang pinagsabihan tapos ngayong ito ng araw ng kasal mo maiksa na ka pang ganyan. Sabi niya habang nakahalukip-kip. Lyra, Ani, ilang beses kitang tinanong kung sure ka ba rito. Pero sabi mo oo. Tapos ano ka ngayon? Ayusin mo nga yung pagmumukha mo. Napayuko ako habang hawak ang bouquet. Mahal ko naman siya. Minsan kasi hindi sapat yun. Kasi sa totoo lang, yun din mismo yung kinakatakot ko. Papaano kung mahal ko nga si Louie pero hindi naman niya ako kayang mahalin ng tama? Papaano kung pagkatapos ng kasal, mas lalo lang kaming maging miserable? Hindi ko na nga rin maintindihan yung sarili ko Parang gusto ko nang umatras pero parang hindi ko rin kaya. Nasisiraan na yata ako. Napahawak si Lyra sa noo niya. Diyos mio kang talaga, ano ba? Ano bang plano mo? Tulungan mo na lang ako. Hindi ko alam kung paano ka tutulungan kung ikaw mismo hindi mo nga alam ang gusto mo. Napatingin ako sa salamin. Sa pagkakataong ito, seryoso kong naisip kung kaya ko pa bang ituloy yung kasal. Makalipas ang ilang minuto'y dumating na rin kami sa simbahan. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, ay agad kong narinig yung mahinang tugtog ng wedding march mula sa loob. Punong-puno na raw ng bisita at halos lahat ng kamag-anak namin naroroon na. Huminga ako ng malalim habang hawak ng mahigpit yung bouquet ko. Last chance mo na, bulong ni Lyra sa tabi ko. Kung gusto mo nang umatras, ngayon na. Tumakbo ka ng mabilis. Napatawa ako ng peke kahit kinakabahan. Ang supportive mo talaga. Concerned ako sa mental health mo. Baka pagkatapos ng kasal niyo mabaliw ka na. Napailing na lang ako. Maya-maya lang, bumukas na yung malaking pinto ng simbahan at doon nagsimula akong maglakad. Nakatayo lahat ng bisita habang nakatingin sa akin. Rinig na rinig ko yung wedding march habang mabagal ako naglalakad sa aisle. Sa dulo nun ay nakita ko si Louie. Nakatayo siya sa altar habang suot yung itim na suit niya. Gwapo talaga siya pero hindi ko makita sa mukha niya yung excitement na matagal ko nang hinintay. At habang papalapit ako, napunta yung tingin ko sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Bigla akong natigilan. Parang biglang tumigil yung buong paligid. Nanlaki yung mata ko habang nakatitig sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung lalaki sa resort, yung estrangherong kumuha ng pinakaiingat-ingatan ko. At base sa reaksyon ng mukha niya, nakilala niya rin ako agad. Diyos mio, bakit nanditong lalaking yun? Mahina akong bulong sa sarili ko. Halatang nabigla rin siya habang nakatitig lang sa akin. Napansin agad ni Louie na hindi ako gumagalaw kahit napalingon siya sa best man niya. Ayos ka lang? Tanong niya rito. Pero hindi agad sumagot yung lalaki. Nakatingin lang siya sa akin na parang hindi rin makapaniwala. Nagsimula nang magbulungan yung mga bisita dahil sa tagal kong nakatayo sa gitna ng aisle. Ani! Tawag ni Lyra mula sa likod ko. Girl! Pero parang wala akong marinig. Kasi sa sandaling yon, parang sabay-sabay na bumalik lahat ng nararamdaman ko. At yung gabing pilit kong kinalilimutan. Higit sa lahat, yung realizations na hindi talaga ako handa para sa kasal na yun. Huminga ako ng malalim bago tumingin ng diretsyo kay Louie. At this point, hindi ko na yata kayang ituloy to. Biglang naging maingay yung simbahan. Ano? Gulat na sabi ni Louie. Hindi ako masaya, Louie. Halatang natigilan siya. At matagal ko nang nararamdaman yun. Ani, ano ba mga pinagsasasabi mo? Hindi mo naman talaga gustong pakasalan ako, tama? At napagod na akong magpanggap na okay lang ang lahat. Pwede ba nating pag-usapan tumamaya? Inis niyang sabi habang halatang naiilang sa dami ng tao. Kita mo? Ganyan ka lagi. Mamaya, later. Busy ka. Pagod ka. Lagi na lang ako naghihintay. Nakakapagod na, Louie. Tama na. Maingay ang buong simbahan habang nakatingin lahat sa amin. At ayoko nang ikasal sa taong hindi naman ako mahalaga. Mas lalong lumakas yung bulungan sa paligid. Napatingin ako sa mga tao sa simbahan. At pasensya na sa lahat, pero walang kasalang mangyayari ngayon.
Halos hindi makapaniwala yung mga tao sa paligid. Habang si Louie naman ay nakatingin lang sa akin na parang hindi niya inaasahang gagawin ko yon. Mabilis akong tumalikod bago pa ako tuluyang maiyak. Naririnig ko yung tawag ni Lyra at yung ingay sa loob ng simbahan pero hindi na ako lumingon. Diretso akong naglakad palabas hanggang parking area. At habang mabilis akong naglalakad, bigla akong narinig yung boses na yun mula sa likod ko. Ani! Napahinto ako. Paglingon ko nakita kong mabilis na lumalapit yung best man ni Louie. Yung lalaking kasama ko nung gabing pilit kong kinakalimutan. Sandali lang! Hindi ko alam na ikaw pala yung fiancé ni Louie. Hindi kasi siya mahilig magpakita ng pictures. Malamang dahil hindi naman siya proud sa akin. Hindi ganun. Alam mo bang ilang buwan kong pilit kinukumbinsi ang sarili ko na mahal niya ako? Putol ko habang pilit pinakakalma ang sarili ko. Napakurap siya. At alam mo kung anong pinakamasakit? Kahit ramdam kong malamig na siya sa akin, gusto ko pa rin siyang pakasalan. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita. Hinanap kita pagkatapos ng gabi sa resort. Nanlaki ng bahagya yung mga mata ko. Hindi ka man lang nagpaalam. Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis yung tibok ng puso ko. At akala ko hindi na kita makikita ulit. Nagtitigan kami habang rinig pa rin mula sa malayo yung gulo sa loob ng simbahan. Maya-maya lamang ay bumuntong hininga siya bago marahang kinuha yung kamay ko. Alika na. Saan? Kahit saan basta't hindi rito. Napatingin ako sa kamay niyang hawak yung akin. Pagkatapos ay mabagal akong tumango dahil wala na rin naman akong balak bumalik sa loob ng simbahan. Nakatingin lang ako sa labas ng sasakyan habang mabilis kaming bumabaybay sa kalsada. Hanggang ngayon, para bang hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat ng nangyari. Ilang oras pa lang nakakalipas. Pero pakiramdam ko, isang buong taon na agad yung lumipas sa sobrang gulo ng araw na yon. Kanina, nakasuot pa ako ng wedding gown habang naglalakad papunta sa altar. Ngayon, runaway bride na ako na tumakas kasama ang best man ng ex-fiancé ko. Napabuntong hininga ko habang nakasandal sa upuan. Pakiramdam ko mababaliw ako mamaya. Bulong ko habang nakapikit. Maingat na nagmamanehong lalaking katabi ko habang nakatutok sa kalsada yung tingin niya. Ano bang iniisip mo? Teka, ano nga bang pangalan mo? Annie. Okay, Annie. Ako naman si Jacob. Bakit ba ganyan ang itsura mo? Ano bang gumugulo ngayon sa isipan mo? Iniisip ko na baka mali yung ginawa ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Mas mali siguro kung tinuloy mo yung kasal kahit alam mong hindi ka magiging masaya. Anong gusto mo? Mag-asawa nga kayo pero panay ang away nyo. Madali lang sa'yong sabihin yan kasi wala ka naman sa sitwasyon ko. Hindi naman kasi madali. Kasi tama naman talagang ginawa mo. Naguguluhan ka lang dahil mahal mo siya. Mahal mo ang taong hindi ka naman mahal. Tingnan mo nga ako. Sabi ko habang itinataas ng bahagya yung laylayan ng wedding gown ko. Mukha akong bride na tumakas sa isang teleserye. Actually, oo, pero ang ganda mo. Napakaganda mo nga eh. Sira ulo. Pero seryoso ko. At saka halata namang gusto mo nang umatras. Kaya ayos lang ang ginawa mo. Baka nga natuwa pa siya sa ginawa mo eh. Natahimik ako kasi tama naman siya. Matagal ko nang nararamdaman yung takot. Pero pilit ko lang yung ini-ignore dahil umaasa pa rin akong baka bumalik sa dati si Louie. Na baka sa huli, magbago pa siya. Siguradong galit na galit ang pamilya ko. Mahina akong sabi habang napapatingin ulit sa bintana. At yung pamilya ni Louie. Malamang, ano pa nga ba? Napabuntong hininga ko. At panigurado topic na ako ng lahat ngayon. Trending ka na siguro sa family GC nyo. Natawa ko nang wala sa oras. Letsugas ka. Masyado kang epal dyan. Pinapatawa lang kita. Masyado ka naman kasing problemado dyan at nakabusangot pa yung pagmumukha mo. Hindi naman nakakatawa yung sinasabi mo eh. Talaga lang ha, pero natawa ka naman sa sinabi ko. Ay naku Annie, huwag ka nang magsinungaling pa. Sinamaan ko siya ng tingin dahilan para matawa ulit siya. Paepal ka talaga no? Parang masaya ka pa sa nangyayari sa akin. Hindi ako masaya sa nangyayari sa'yo. Masaya lang ako para sa'yo kasi nakagawa ka ng isang bagay na hindi mo inaakalang magagawa mo.
At tama naman talaga ang ginawa mo. Napailing na lang ako habang pilit pinakakalma ang sarili ko. Maya-maya lang ay pumasok yung sasakyan sa basement parking ng isang malaking condominium building. Napatingin agad ako sa paligid habang mabagal na umaandar yung kotse. Malinis yung parking area at halatang mamahalin yung lugar. Sandali, sabi ko habang nakakunot noo. Nasaan tayo? Sa place ko. Napatingin agad ako sa kanya. Dito ka nakatira? Bakit? Parang ayaw mo yatang nandito ako nakatira. Baliw, nagulat lang ako. Tumigil yung sasakyan sa parking lot at agad siyang bumaba. Sumunod naman ako habang pilit iniaangat yung wedding gown ko para hindi matapakan. Pagpasok namin sa elevator, doon ko lang ulit nakita ng maayos yung sarili ko sa salamin. Naka full makeup pa rin ako at maayos pa rin ang buhok ko. Pero yung expression ko, mukhang pagod na pagod. Hindi ko pa rin talaga maprocess sa utak kung nangyari today. Napatingin siya sa akin. Kanina lang ikakasal ako, tapos ngayon nasa elevator ko kasama yung lalaking naka one night stand ko. Natawa siya habang napapailing. Kapag narinig ng iba yung sinasabi mo, mas lalong magiging magulo. Diba? Pagkabukas ng elevator, naglakad kami sa mahabang hallway. Hanggang huminto siya sa harap ng malaking pinto. At nang mabuksan niya yun, literal na natigilan ako. Grabe! Malawak yung penthouse at halos puro glass walls kaya't kitang-kita agad yung city lights sa labas. Modern lahat ng gamit at sobrang linis ng paligid. Pakiramdam ko tuloy bigla akong napunta sa ibang mundo. Ang ganda naman dito. Hindi ko napigilang sambit habang dahan-dahang pumapasok. Ngumiti lang siya habang isinasara yung pinto. First time mo sa penthouse? Actually, oo. Diretso akong naglakad papunta sa malaking bintana habang nakatingin sa view ng syudad. Okay, wow! Sabi ko habang nakanganga pa rin. Ang yaman mo pala, ikaw nang mayaman. Medyo lang naman, huwag kang mailang, ako lang ito. Medyo pa raw pero ang yabang ng pananalita mo. Agad kong hinubad yung heels ko bago basta nalang napaupo sa malaking sofa. At ngayon ko lang naramdaman ng pagod ko. Lumapit siya sa akin, dala yung isang baso ng tubig. Uminom ka muna ng tubig. Kinuha ko agad yun at mabilis na ininom. Salamat. Nagugutom ka ba? Napatingin agad ako sa kanya. Obviously, nakita mo naman siguro sa itsura ko, di ba? Malay ko naman kung busog ka, kaya nga nagtatanong ako. Gutom nga ako at parang gusto kong kumain ng 10 platong may pagkain sa sobrang gutom ko. Talaga lang baka naman mamaya maarte ka pa kumain. Tumayo siya saka naglakad papunta sa kusina. Sandali! Tawag ko agad. Napalingon siya. Oh, anong gagawin mo? Magluluto. Bahagi akong natawa. Marunong ka? Parang ang insulting nun Ano bang akala mo sa akin? Walang alam sa pagluluto? Nakataas ang kilay niyang sabi. Humaba ang nguso ko habang nakatingin sa kanya. Hindi kasi bagay sa mukha mo. Anong ibig sabihin nun? Parang mukha kang order lang ng order. Alam mo yun? Kasi marami ka namang pera kaya go ko lang sa pag-order. Napailing siya habang natatawa bago binuksan yung refrigerator. Habang pinapanood ko siya mula sa counter stools. Hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano ka-weird yung sitwasyon namin. Parang kailan lang hindi ko alam ang pangalan niya. Ngayon, nasa penthouse niya na ako habang naka-wedding gown at hinihintay siyang magluto. Anong niluluto mo? Tanong ko habang nakasandal sa counter. Pasta. Mukhang social yan Siguraduhin mong masarap yan Simple lang yan pero talagang masarap yan. Tignan natin. Pinanood ko siya habang nagluluto. Surprisingly, mukhang alam niya talagang ginagawa niya. At least may silbi ka pala, sabi ko. Thank you sa compliment. Hindi yun compliment. Sinasabi ko lang na may silbi ka pala sa ganitong sitwasyon. Akala ko kasi puro kaibangan lang, alam mo. Hindi naman ako nagyayabang sa'yo. Ikaw lang yatang nayayabangan sa akin. Manahimik ka na lang dyan. Napailing ako habang pilit pinipigilang umiti. Maya-maya lang ay bigla siyang nagsalita habang naghihiwa ng ingredients. Alam mo,
Hinanap kita pagkatapos ng gabi sa resort. Natigilan ako. Ano? Bakit? Hindi ko rin alam nung una. Diretsahan niyang sagot habang hindi humaharap sa akin. Nagising na lang ako na wala ka na. At weird kasi, di naman ako ganun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako yung tipo na naghahanap ng isang babae matapos kong maka one night. Wala na akong pakialam sa isang babae after nun. Napataas ang kilay ko. Wow! Proud ka pa ha? Napakagwapo mo naman talaga. Napatawa siya. Ang point ko, may kakaiba sa'yo kaya hinahanap kita. Hindi ako agad nakasagot dahil bigla akong kinabahan. Pumunta pa ako sa front desk para magtanong tungkol sa'yo. Pero syempre, hindi nila sinabi. Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa counter. Hindi kasi dapat nangyari yun. Yung tungkol sa atin? Tumango ako. Malamang, ikakasal ako diba? Tapos nagpagalaw pa ako sa lalaking hindi ko namang kilala. Ikaw pang nakakuha ng pinakaiingat-ingatan ko. Wala ka namang kasalanan. Nalasing ka at nadala sa init. Parehas naman tayong may cheers nung gabing yun. Hindi ko alam kung bakit pero parang gumaan ng konti yung dibdib ko sa sinabi niya. Ilang sandali pa, natapos siyang magluto at inilapag niya yung pagkain sa mesa. Alika na, kumain na tayo. Agad akong lumapit sa kana upo. At nang matikman ko yung pasta, literal na napapikit ako. Wait lang, sabi ko habang umunguya. Ang surop! Siyempre, ang isang gwapong katulad kong nagluto niyan ano? Mayabang ka talaga no? Pero masarap naman. Masarap magluto. Napailing na lang ako habang umuulit ng subo. Wala kaming imikan habang kumakain. Hanggang sa ako nang nagsalita. Salamat ah. Napatingin siya sa akin. Saan? Sa pagdadala mo sa akin dito. At sa hindi pagtatanong ng kung ano-ano. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Tinitigan niya ako sandali bago tumango. At saka, thank you kasi. Hindi mo ako hinayaang mag-isa ngayong araw. Hindi ako masyadong malungkot ngayon. Hindi siya agad sumagot. Pero kitang-kita ko yung maliit na ngiti sa labi niya habang nakatingin lang sa akin. Makalipas ang 3 araw matapos kong takbuhan ng sarili kong kasal, nagdesisyon na rin akong umuwi sa bahay namin. 3 araw din akong nanatili sa penthouse ni Jacob dahil sa totoo lang, wala pa talaga akong lakas ng loob na harapin yung pamilya ko. Kahit paulit-ulit sabihin ni Lyra at ni Jacob na tama lang yung ginawa ko, hindi ko pa rin maiwasang isipin na napahiya ko pa rin ang pamilya ko. At sigurado akong pinag-uusapan na ako ngayon ng kung sino-sino. Nakaupo ako sa taxi habang nakatingin sa bintana. Pinanonood ko lang yung mga sasakyan at tao sa labas habang paulit-ulit yung eksena sa simbahan sa isip ko. Mula sa mukha ni Louie, sa pagkabigla ng mga bisita, at higit sa lahat, yung pakiramdam ng pagtakbo ko sa labas ng simbahan habang suot pa yung wedding gown. Ewan ko ba pero ang gaan ng pakiramdam ko noon. Napabuntong hininga ko saka isinandal yung ulo sa bintana. Pero kahit magulong lahat, may parte pa rin sa akin na alam na tama yung ginawa ko. Dahil sa unang pagkakataon, pinili ko naman ngayon ang sarili ko. Pagdating ng taxi sa tapat ng bahay namin, ay agad akong kinabahan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nandito na po tayo. Sabi ng driver nang mapansing hindi pa ako bumababa. Napatingin ako sa kanya saka pilit nang ngumiti. Opo, nag-iipon lang ng lakas ang loob. Ito na po, bababa na. Natawa siya bago tumango. Pagkababa ko ng taxi, ay huminga muna ako ng malalim habang nakatingin sa bahay namin. Bahala na kung mayayaw-yawan ako ni Mama. Mahina akong sabi bago naglakad papasok. Pagbukas ko ng pinto ay agad kong nakita si Mamang nakaupo sa sala habang nanonood ng afternoon drama sa TV. Napalingon siya nang marinig yung pinto. At nang makita niya ako, halos nanlaki agad yung mga mata niya. Ani? Bahagya akong napalingon habang awkward na kumakaway. Hi Ma, kamusta? Agad siyang tumayo saka mabilis na lumapit sa akin. Saan ka ba nagpunta? Tanong niya habang hawak yung braso ko. 3 araw kang walang paramdam. Nag-alala ko ng sobra sa'yo. Napayuko ako habang pinaglalaruan yung strap ng bag ko. Nasa kaibigan po, doon po muna ako nagstay.
Tapos hindi ka man lang nagsabi. Sorry na po kung nag-alala kayo. Magulo lang po talagang isipan ko, Mama. Pinagmasdan ako ni Mama at habang nakatingin siya sa akin, doon na ako naghanda sa sermon na matagal ko nang inaasahan. Pero imbis na sigawan niya ako, iba ang sinabi niya. Okay ka lang ba? Kamusta naman ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Napakurap ako. Po? Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Lalo akong natigilan. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas lalo akong naiyak sa tanong niya kesa kung sinigawan niya ako. Hindi ka po ba galit? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang napabuntong hininga bago hinawi yung buhok ko. Dapat ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Emma, iniwan ko si Louie sa altar. Alam ko. At napahiya ho tayo sa mga tao doon dahil sa ginawa ko. Umiling siya ng mabilis. Huwag mo nang isipin pa yon. Wala akong pakialam doon. Kesa naman hindi ka magiging masaya kung kinasal talaga kayo. Tuluyan akong natahimik. Hindi ko talaga inaasahan yung marinig mula kay Mama. Kasi botong-boto siya kay Louie. Sinabi sa akin ni Lyra ang lahat. Dagdag niya habang naglalakad pabalik sa sofa. Yung tungkol sa inyo ni Louie. Napabuntong hininga ko, saka sumunod sa kanya. Kaya po pala, madaldal talagang babaeng yun. Umupo siya saka tinapik yung space sa tabi niya. Alika nga rito sa tabi ko, mag-usap tayo. Mabagal akong naglakad at naupo sa tabi niya habang nakayuko. At bakit mo naman iniisip na magagalit ako? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Kasi po, nakakahiya nga yung ginawa ko. Naging runaway bride tuloy ang eksena ko nung araw na yun. Totoo naman. Mama naman eh. Pero maya-maya lang ay bumuntong hininga ko. Sigurado pong galit na galit sa akin ang pamilya ni Louie. Hayaan mo nga sila. Wala tayong pakialam sa kanila. Napahiya rin sila sa nangyari sa amin ni Louie. Marami pa namang nakakakilala sa pamilya nila. Ani, seryosong sabi ni Mama habang hinahawakan yung kamay ko. Mas mahalaga sa akin yung magiging buhay mo kesa sa sasabihin ng ibang tao. Hayaan mo sila. Huwag mong isipin ang mga sasabihin nila. Wala naman silang ambag sa buhay mo. At saka sila bang magiging miserable kung matuloy ang kasal ninyo ni Louie? Sila bang may stress? Nanatili akong tikom ang bibig habang nakikinig kay Mama. At isa pa, hindi naman kita panalaki para magtiis sa relasyon na ikaw lang yung lumalaban. Yung papa mo, kung nabubuhay pa siya, baka proud na proud pa siya sa ginawa mo. Kaya wag na wag mong iisipin pang ibang tao ha. Isipin mo ang sarili mo. Bigla akong napakagat sa labi dahil naramdaman kong unti-unti nang namumuo yung luha sa mga mata ko. Kasi, sa totoo lang matagal ko na rin napapansin na parabang hindi ka na masaya kay Louie. Naluha na talaga ako at agad yumakap kay Mama. Natutuwa ako dahil naiintindihan niya ang nararamdaman ko. Makalipas ang 5 araw matapos akong umuwi sa bahay namin, unti-unti na rin gumaan ang pakiramdam ko. Hindi man totally okay. At least, hindi na ako kagaya nung unang gabi na halos gusto ko nang magkulong sa kwarto. Habang iniisip kung gaano kagulo yung buhay ko. At malaking dahilan doon sa Jacob. Halos araw-araw kasi siyang may dahilan para guluhin ako. Minsan tatawag bigla para ayain ako magkape. Minsan naman bigla nilang susulpot sa tapat ng bahay para ayain akong gumala. At nakakainis dahil hindi ko magawang tumanggi. Lumabas tayo ngayon para naman makapag-relax. Yun agad ang bungad niya sa akin sa tawag isang hapon habang nakahiga lang ako sa kama. Saan na naman? Kahit saan. Walang kahit saan na lugar, kaya saan ba tayo pupunta? Basta sumama ka na, sabi niya sa kabilang linya. Napairap ako habang hawak yung cellphone. Jacob, tinatamad ako. Wala ako sa mood gumala-gala ngayon. Tinatamad ka o nagmumukmuk ka na naman? Tinatamad nga. Liar, bilisan mo na. Magbihis ka na para makagala ka naman. Napabuntong hininga ko. At bakit ba ang kulit mo? Masasapa ko na yung pagmumukha mo eh. Kasi bored ako. Humanap ka ng ibang guguluhin kung bored ka.
Mas gusto kitang guluhin. Sabi niya't narinig ko pa ang pagtawa niya sa kabilang linya. Napailing na lang ako habang pinipigilang ngumiti. At makalipas lang ang isang oras, nasa kotse niya na ako. Ang rupok mo sabi niya habang nagmamaneho. Sinamaan ko agad siya ng tingin. Kasalanan mo, paepal ka talaga kahit kailan Ikaw itong panay kulit sa akin tapos sasabihin mo yan. Humagalpak siya ng tawa habang nakatingin sa kalsada. At iyong-iyo ng isa sa mga bagay na napansin ko kay Jacob. Ang dali niyang magpagaan ng pakiramdam. Kapag kasama ko siya, hindi ko naiisip yung mga problema ko kay Louie. Hindi niya ako pinipilit magkwento. Pero somehow, nagagawa niyang mapatawa ko kahit simpleng asaran lang. Minsan nga habang kumakain kami sa isang samyapsul restaurant, ay bigla niya akong tiningnan ng seryoso. Ani, ano? May sasabihin ako. Napatingin agad ako sa kanya. Ano yon? Ang lakas mong kumain. Agad akong napairap habang muntik ko na siyang batuhin ng lettuce. Epal ka talaga. Malamang, anli naman ang pagkain rito. Kaya bakit ba? Masama bang kumain ng kumain? Wala naman akong sinabing masama pero grabe ka palang kumain. Lamon na lamon. Tumatawa niyang sabi. Kasalanan mo rin bakit ako gutom. Paano ko naging kasalanan yun? Kasi ang tagal mo kong pinaantay kanina. Kaya manahimik ka na lang dyan. Ang dami mong sinasabi talaga. Nanlalaki ang matang sabi ko. Princess treatment palang gusto mo. Siyempre maganda ako Kung ayaw mo di wag. Hindi naman kita pinipilit dyan. Natawa na lang siya habang inilalagay yung karne sa plato ko. At sa simpleng mga ganong bagay, unti-unti kong nararamdaman kung gaano akong naging komportable sa kanya. Madalas niya rin akong dalhin kung saan-saan. Minsan sa arcade, minsan sa coffee shop, at minsan naman, simpleng drive lang habang nakikinig sa music. Hindi ka ba napapagod sa akin? Tanong ko minsan habang nasa passenger seat ako. Napalingon siya saglit sa akin. Dapat ba akong mapagod sa'yo? Ewan ko. Huwag ka ng praning kung mag-isip dyan. Basta gusto ko lang malaman mo na masaya akong kasama ka. At masaya akong nakangiti ka na palagi. Ngek, paano naman kayo ng best friend mong si Louie? Okay ba kayong dalawa? Hindi pa kami nag-uusap pero hayaan mo siya. Huwag mo na siyang isipin pa. Ang isipin mo't bigyan mo ng pansin ang sarili mo. Dapat palagi kang masaya. Hinawi kong buhok ko sabay kagatlabe upang itago ang ngiti ko. At habang lumilipas sa mga araw, mas lalo ko ring napapansin na hindi ko na gaanong naiisip si Louie. Parang unti-unti na lang siyang nawawala sa isip ko nang hindi ko namamalayan. At si Jacob, siya yung pumapalit sa space na iniwan noon. Si Jacob na ang madalas kong naiisip. Isang gabi matapos niya akong ihatid mula sa dinner, umakyat muna siya sa sala namin para uminom ng tubig. Wala si mama nun sa bahay kahit kaming dalawa lang. Nakaupo kami sa sofa habang nanonood ng movie. Ano bang pinapanood natin? Tanong ko habang nakakunot ang noo. Hindi ko rin alam. Ano ba yan? Ikaw kayang pumili niyan. Nakikinood lang naman ako sa pinapanood mo. Natawa ko habang sumasandal sa sofa. Hanggang sa tingnan niya ako ng matagal. O ano, bakit wagas ka kumakatingin dyan? Wala. Bakit ka nga nakatingin? Bawal ba? Sobra ka naman yata pati sa ganun bawal. Napakurap ako sabay hampas sa braso niya. Hindi, nakakailang lang kasi. Masyado ka naman kasi kumakatitig. Magandang maganda ba ako sa paningin mo? Oo, magandang maganda ka sa paningin ko. Kasi hindi ka na malungkot, masaya ka na, at nakakatawa ka na ng wagas. Bigla akong natahimik kasi totoo naman. At siyang malaking dahilan nun. Hindi ko na malayang mas lumapit ako ng konti sa kanya habang nakatingin lang kami sa isa't isa. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, kusa nang gumalaw ang kamay ko. Marahan kong hinawakan ng pisngi niya habang siya naman mabagal akong hinalikan. Tila naging mabagal ang oras sa aming dalawa. At sa sofa na yun, muli naming pinagsaluhan ng mainit na sandali. At ngayon, mas masarap na sa pakiramdam. Pakiramdam ko may emosyon na hindi ko maipaliwanag. After 2 weeks, tuluyan ko na rin siyang ipinakilala kay mama. Actually, hindi ko planong gawin agad pero mapilit kasi si Jacob. Ay ano naman kung ipapakilala mo ko?
Bakit ba excited ka? Malay mo, favorite ako ng mama mo. At saka huwag ka nang maarte dyan. Ang gwapo ko masyado para maging manliligaw mo. Kasalanan mo talaga yun. Ginayuma mo ko eh. Hoy, walang ganon. Sadyang nahumaling ka lang talaga sa alindog ko. Napairap ako habang nagpipigil ng tawa. Simula nang makasama kong lalaking to, palagi na lang akong natatawa. Kahit na nakakainis siya minsan. Napakayabang mo talaga. Akala mo naman ikaw lang ang gwapo sa mundo. Isang hapon ay isinama ko siya sa bahay. Pagpasok pa lang namin sa sala, agad nang napatingin si mama sa amin. At sino ito? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Napakamot agad ako sa ulo. Ma, si Jacob. Ngumiti agad si Jacob, saka iniabot yung dala niyang cake. Good afternoon po, tita. Ako po si Jacob. Ang gwapong manliligaw ng anak niyong napakaganda. Napatingin agad si mama sa cake bago sa akin. Aba, may pakikang gwapong ito ha? Siyempre po, kailangan po pogi points. Tumawa agad si mama ng malakas habang ako naman napahawak sa noo ko. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Bakit ba? Nagpapakatotoo lang naman ako sa mama mo. Ma, pasensya ka na, medyo abnormal yung manliligaw ko eh. Malakas ang tama. Natawa lang si mama saka lumapit kay Jacob. Ha? Parang ikaw pa yatang abnormal sa inyong dalawa anak. Ang gwapo-gwapo ni Jacob para sabihin mong abnormal? Mama naman Tuwang-tuwa naman si Jacob sa sinabi niya. Habang ako naman, naiirita lang sa kanya. Tita, magaling po akong mag-alaga. Talaga? Opo, marunong din po akong magluto. Wow, hindi ka gaya ng iba dyan na walang pakialam. Mabuti ka pa. Napaawang ang bibig ko bago napailing. Panay ang tawa nilang dalawa habang ako naman napapairap na lang. At nakakainis dahil sobrang bilis silang magkasundo. Ilang sandali lang, parang mas close pa sila kaysa sa akin. Ani, bakit parang galit ka? Natatawang tanong ni Jacob. Kasi feeling ko pinalitan mo na ako kay mama. Feeling anak ka? Grabe ka naman, pati sa ganito nagseselos ka. Manahimik ka na nga lang dyan, sipain pa kita dyan Habang nakatingin ako kay Jacob, doon ko unti-unting napagtatanto na nahuhulog na talaga ako sa kanya. At matapos akong masaktan kay Louie, hindi na ako natatakot magmahal ulit dahil kay Jacob. Jacob's point of view. Hindi ko namalayan na ilang araw na palang nakalipas simula nung araw na tumakbo si Annie sa sarili niyang kasal at sumama sa akin. At sa loob ng mga buwan na yon, mas lalo ko lang siyang nakilala. Hindi ko rin namalayang nasanay na pala akong palaging kasama siya. Nasasanay na akong may ka-video call bago matulog. Nasasanay na akong may nang-aasar sa akin araw-araw. At higit sa lahat, nasasanay na akong mahalin siya. Isang gabi, nasa labas kami ng bahay. Nakaupo sa swing malapit sa garden habang malamig yung hangin. Nakatingin lang si Annie sa kalangitan habang ako, pinagmamasdan siya. Anong iniisip mo? Tanong ko habang umiinom ng canned beer. Napalingon siya sa akin. Wala. Ano nga? Nagsisinungaling ka na naman. Ikaw talaga. Napakaganda niya talaga lalo na kapag simple lang ang ayos niya. Naka-shorts lang at oversized shirt. Pero parang andali pa rin niyang pagmasdan. Bakit ka ba nakatingin? Kasi nagagandahan ako sa'yo. Hindi ka kasi nakakasawang tingnan. Ang creepy mo minsan. Natahimik na kami hanggang sa bigla siyang nagsalita. Jacob, o bakit? May aaminin ako. Napataas agad ang kilay ko. Ano yun? May utang ka ba o may nagawa kang kasalanan? Sinamaan niya ako agad ng tingin. Paepal ka talaga. Manahimik ka na nga lang dyan. Sige na nga, an ba yun? Napabuntong hininga siya bago tumingin ulit sa harap. Mahal na yata kita. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Tinitigan ko siya habang siya naman nahihiyang tumingin sa akin. Teka, sabi ko habang napapangiti. Pwede bang ulitin mo? Wala, babawiin ko na yun dahil bingi ka. Pagtataray niya sabay irap. Uy, wag naman ganyan. Natawa ko habang hinihila siya palapit sa akin. Hindi mo na pwedeng bawiin yun ano? Che, ang bingi mo. Ngumuso pa siya dahilan para matawa ko lalo. Mahal din kita.
Mabilis kong sabi habang nakatingin sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya saka natawa. Habang ako naman niyakap siya ng mahigpit. Yakap na parang ayoko na siyang bitawan pa. Makalipas ang ilang araw, nagyaya si Louie na uminom kami. Nung una akala ko awkward pero surprisingly, normal naman siyang kausap. Umiinom kami sa rooftop bar habang tanaw yung city lights. "Kamusta na kayo ni Annie?" Tanong niya habang umiinom ng whiskey. "Okay naman kami, masaya kami." Tumango lang siya bago ngumiti. "Jacob, salamat nga pala." "Para saan?" Takang tanong ko. "Sa pagiging nandyan para sa kanya. Mabuti na lang ikaw ang nandyan para sa kanya. Kasi alam kong maaalagaan mo siya ng tama." Nakatingin lang ako sa kanya ilang segundo bago ako bumuntong hininga. May kailangan din pala akong aminin. "Ano yun?" Uminom muna ako bago nagsalita. "May nangyari sa amin ni Annie bago yung kasal nyo. Hindi naman namin sinasadya. Hindi ko naman kilala na siya na palang babaeng pakakasalan mo. Hindi ka naman kasi nagsasabi. Alam mo naman ako, basta makita kong babaeng na matipuhan ko, wala akong pinalalampas." Natawa lang siya bago tumango-tango. Bakit natatawa ka pa riyan? Hindi ka man lang ba magagalit?" "Honestly, wala naman akong karapatang magalit." "Bakit?" "Hindi ko naman talaga siya mahal. At saka may iba talaga akong babaeng minamahal. Kaya ako talaga ang unang nagloko sa amin. Ako talagang may ginawang masama." Napataas ang kilay ko. Kaya naman pala. Hindi ko lang masabi noon dahil ayokong masira agad ang lahat. Ayoko lang din na masaktan siya. Kaya sobra akong nagpapasalamat dahil siya nang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Napabuntong hininga ko bago ngumiti. Sa gabing yun, parang tuluyan na ring naging maayos ang lahat sa amin ni Louie. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko kasi magkaibigan pa rin kami. Dumaan pa ang ilang araw. Akala ko okay ng lahat, pero hindi pala. Dahil biglang umeksena si Clara. Si Clara, yung tipong babaeng feeling niya lahat ng lalaki sa paligid niya may gusto sa kanya. Matagal na rin siyang nagpaparamdam sa akin pero wala talaga akong interes sa kanya. Kaya siguro galit na galit siya kay Annie nang malaman niyan tungkol sa amin. At lalo lang lumala nang may makarating sa amin na ikinakalat niya kung ano-ano tungkol kay Annie. Kesyo malandi raw at kesyo kaya raw hindi natuloy yung kasal dahil may iba si Annie. At kung ano-ano pang chismis. Hayaan mo na lang. Sabi ko kay Annie habang nasa penthouse kami. "Ang sarap sa bunutan ng babaeng yun. Humanda siya sa akin kapag nakita ko siya. Ang lakas ng tama niya." Gigil na sambit ni Annie. Isang hapon bigla na lang sumulpot sa penthouse ko si Clara. Pagkabukas pa lang ng pinto ay agad na siyang pumasok na parang siyang may-ari. "Nasaan siya?" Mataray niyang tanong. "Sino?" "Yung malanding girlfriend mo." Nasa sala si Annie noon habang kumakain ng chips. At nang marinig niya yung boses ni Clara, dahan-dahan niyang ibinaba yung kinakain niya. "Oh, sino ka namang babae ka? Ano eksena mo?" Matapang na sabi ni Annie. "Ang kapal na mukha mo!" Iritadong sabi ni Clara nang tumingin kay Annie. "Ikaw yung dahilan kit nasirang pagkakaibigan nila ni Louie." "Hindi nasirang pagkakaibigan nilang dalawa ni Louie. Huwag kang tanga. Okay na okay nga sila dahil nagpapasalamat pa sa akin si Louie. Kasi ako nang gumawa ng paraan para hindi kami ikasal." Napasinghap ako habang pilit pinipigilang matawa. "Annie, manahimik ka riyan." Hindi man lang niya ako nilingon. Habang si Clara naman halatang gigil na. "Oh, talaga ba? Malandi ka lang talagang babae ka. Akala mong linis-linis mo? At akala mo rin ba maganda ka? Feeling ka lang naman eh. Akala mo siguro lahat ng lalaki magkakagusto sa'yo. Hindi mo matanggap na walang interes sa'yo si Jacob? Kaya ngayon nandito ka para manggulo." Halos mabulunan ako kakapigil ng tawa. "Hoy! Ikaw!" Sigaw ni Clara. "Tama na yung iyak mo. Ang ingay mong tiyanak ka. Halatang pikon ka naman eh." Mapang-asar na sabi ni Annie. Gusto kong matawa habang pinanonood sila. Natutuwa ako sa pagiging palaban ni Annie. Hanggang sa nagkagulo sa sala habang hinihilan ni Clara yung buhok ni Annie. Kaso mali talaga siya ng binangga. "Aray!" Sigaw ni Clara nang tuluyan siyang maitulak ni Annie sa sofa. "Tingin mo mauuto mo ako sa pag-aarte mo?" Gigil na sabi ni Annie habang nakaduro. "Annie!" Sabi ko kahit tawang-tawa na ako. "Hayaan mo ko!"
Tumawa na lang ako dahil wala rin naman akong balak na umawat. Kasi unang beses kong makitang ganito kaangas si Annie at mas lalo siyang gumanda habang galit. Ilang minuto pa bago tuluyang napaatras si Clara habang sabog na ang buhok niya. Pulang-pula rin ang pisngi ni Clara dahil pinagsasampal siya ni Annie. Ano? Game ka pa ba? Gagawin ko lang talagang kamatis yung pagmumukha mo. Sigaw ni Annie. Halos mangiyak-ngiyak si Clara sa inis habang nakatingin sa amin. At ikaw? Sigaw pa niya sa akin. Natutuwa ka pa? Hindi ko napigilang matawa ng malakas. Tawang-tawa ako sa itsura ni Clara. Siyempre naman, kasi natalo ka't mukha kang kawawa. Tumatawang sabi ko kay Clara. Isang linggo na ang lumipas matapos ang away nila Annie at Clara. Pero mukhang wala pa ring balak tumigil si Clara. At hindi na rin ako nagulat. Kilala ko si Clara. Kapag nasaktan ng ego nun, hindi agad tumitigil. Lalo na kapag pakiramdam niya napahiya siya sa harap ng ibang tao. At malaking sampal talaga sa pride niya na pinili ko si Annie kesa sa kanya. Nasa isang corporate charity event kami ng gabing yon. Isa yun sa events na hindi ko naman talaga gustong puntahan. Pero kailangan dahil may investors at business partners na involved. At syempre, isinama ko si Annie. Kahit na nung una nga ayaw pa niya. Bakit pa ba kailangan pa akong sumama? Reklamo niya habang nasa kotse kami. Kasi gusto kitang kasama at gusto ko makita ka nila. Proud na proud kaya ako sa'yo. Sus, dami mong sinabi. Inuuto mo lang ako Hinaplos kong makinis niyang pisngi. Totoo naman kasi ang sinasabi ko, kaya sana huwag mong isipin na inuuto kita. Ano ba kasing meron doon? Mga mayayamang nagpapanggap na mababait. Tumawa agad siya habang pinapalo ang braso ko. Ang sama mo! Pagdating namin sa hotel kung saan ginaganap yung event, halos mapatingin agad sa kanya yung ibang tao. Nakasuot siya ng simpleng black dress pero sobrang ganda niya. Yung tipong effortless at halatang hindi rin niya alam kung gaano siya kaganda. Kaya mas nakakainis. Maraming lalaki ang napapatingin sa kanya. Bakit ka nakatitig? Tanong niya habang nakakunot noo. Wala. Ano nga? Bakit ka nga nakatitig ng sobra dyan? Nakakatakot ng titig mo sa akin Okay, fine. Sobrang ganda mo kasi. Kaya maraming lalaking napapatingin sa'yo. Napairap siya agad pero kitang-kita kong pinipigilan niya. Hinawakan kong kamay niya papasok sa ballroom. Sa totoo lang, gusto ko yung ganitong setup naming dalawa. Simple lang. Low-key pero sobrang saya namin. Hindi na namin kailangang ipangalandakan pa sa iba na nagmamahalan kaming dalawa. Habang lumilipas ang oras, naging komportable na si Annie. Nakikipagkwentuhan na siya sa ibang guest, habang ako naman may ilang kausap na investors. Pero maya-maya lang, may kung anong komosyon akong narinig mula sa kabilang side ng venue. At nang mapalingon ako, doon ko nakita si Annie. Nakadapa siya sa sahig at nakatayo sa harap niya si Clara. Nanlaki agad yung mga mata ko. Annie, bulong ko sa sarili ko at mabilis na naglakad papunta ron. Rinig na rinig ko yung bulungan ng mga tao habang si Annie naman, mabagal na tumatayo. Halatang nabigla siya pero kitang-kita ko agad sa mukha niya yung inis. Habang si Clara naman, kunwari shock pa. Oh my goodness! Sorry, natulak yata kita. Napailing agad ako sa inis. Annie! Tawag ko agad habang papalapit. Balak ko sanang pakalmahin si Annie pero huli na. Bigla niyang hinablot yung braso ni Clara. Aray ko! Gulat na sigaw ni Clara. Natulak mo ko nang hindi mo sinasadya. Pwes, itong gagawin ko sa'yo hindi ko rin sinasadya. Gigil na sabi ni Annie. Bago pa makapag-react yung mga tao sa paligid, literal na kinaladkad niya si Clara papunta sa dessert table. Ayaw mong tumigil Pwes pagbibigyan kita. Dagdag pa ni Annie habang mahigpit ang hawak kay Clara. Annie, let go of me! Pero wala nang pakialam si Annie. At sa harap ng lahat, isinubsob niya yung mukha ni Clara sa malaking cake sa gitna ng table. Natahimik yung buong ballroom ng halos 2 segundo. Pagkatapos, halos mapahawak na lang ako sa noo habang pilit pinipigilang matawa. Pero hindi ko talaga kinaya. Tawang-tawa ko sa itsura ni Clara. Habang si Clara naman nakatayo roon at punong-puno ng cake yung mukha't buhok.
halos hindi makapagsalita sa sobrang gulat at kahihiyan. Samantalang si Annie, napahalukip-kip lang habang nakataas ang kilay. Oops! Sorry ah! Hindi ko sinasadyang ginawa ko sa'yo ngayon. Halos mabulunan ako sa kakatawa. At hindi lang ako dahil pati yung ibang guest sa paligid, halatang pinipigilan na rin yung tawa nila. You're crazy! Sigaw ni Clara habang nanginginig sa galit. Thank you, and I know it. Casual na sagot ni Annie. Annie! Natatawa kong tawag habang lumalapit sa kanya. Napalingon siya sa akin sa kaagad nagreklamo. Jacob! Siyang nauna! Tinulak niya ako! I know. Tapos nagmamalinis pa. Akala niya yata hindi ko siya papatulan eh. Habang nakikita ko siyang galit na galit at nagrarant, lalo lang akong natatawa. Tigilan mo na yung pagtawa ah. Inis niyang sabi habang hinahampas ako sa braso. Sorry na, ang angas mo kasi. Halika na nga, umuwi na tayo dahil baka kung ano pang magawa mo rito. Sabi ko sa kanya sabay hawak sa kamay niya. At habang naglalakad kaming palabas, ramdam na ramdam kong nakatingin pa rin sa amin yung mga tao. Pero wala akong pakialam. Kasi habang hawak ko yung kamay ni Anit, naririnig ko siyang nagrereklamo pa rin tungkol kay Clara. Wala akong ibang nararamdaman kung hindi saya. At sobrang proud ako sa ginawa niya kay Clara. Annie's point of view. Makalipas ang 1 linggo matapos ang nangyari sa event, tuluyan ng kumalat online ang totoong nangyari. Hindi ko inaasahang magiging ganun kalala. Kasi may naglabasang biglang screenshots, videos, at kung ano-ano pang chismis tungkol kay Clara. At doon nalaman ng mga tao na si Clara pala talaga yung obsessed kay Jacob simula pa noon. At mas lalo pa yung lumala nang may lumabas na video mula sa labi ng kondo ni Jacob, kung saan kitang-kita na galit siyang sumugod sa penthouse. Kaya naman nabash tuloy siya online. Deserve, sabi ko habang nakahiga sa sofa ni Jacob at nagbabasa ng comments sa cellphone ko. Napailing si Jacob habang umiinom ng kape. Ang sama mo talaga. Bakit? Totoo naman ah. At isa pa, siyang nauna. Anong gusto mo? Hayaan ko lang na apihin niya ako? Natatawa siyang umupo sa tabi ko. Hindi syempre. Ako pa nga yung natatakot sa'yo minsan eh. Dapat lang. Pero sa totoo lang, proud ako sa ginawa mo. Nakahanap tuloy siya ng katapat. Dati pa niyang pinepeste ang buhay ko eh. Hindi nahihiya kahit nagmukha na siyang desperada. Napangiti ako kasi sa ganitong bagay, suportado ako ni Jacob. Kasi hindi naman talaga akong naunang gumawa ng gulo. At dapat lang naman yun kay Clara dahil masyado siyang pabida. Kinagabihan ay lumabas kami para mag-dinner sa isang sosyal na restaurant sa BGC. Maganda ang ambience ng place. Nasa may corner table kami habang kumakain ng steak at pasta. At dahil proud ako sa'yo, sabi ni Jacob habang nagsasali ng wine sa baso ko. Pwede kang umorder ng dessert. Napanganga ko kunwari. Wow ha, thank you sa napakalaking privilege. Nakakatuwa ka naman. At habang masaya kaming nag-uusap, bigla na lang may tumigil sa tabi ng table namin. Pagtingala ko, si Clara na naman. Napahinto agad ako sa pagnguya habang si Jacob naman halatang nainis agad. Mukhang puyat at stressed si Clara, pero nagpakita pa talaga sa amin. Parang ilang araw nang umiiyak. Ano na naman? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Jacob, sabi niya agad habang naiiyak. Pwede ba tayo mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan. Please naman no, hindi mo ba nakikita nangyayari sa akin? Binabash na ako online Labis na kahihiyan ang nangyayari sa akin. Napakagat ako sa straw ng juice ko habang pilit pinipigilang matawa. Nakakatawa kasi yung itsura ni Clara ngayon. Ikaw naman ang may gawa niyan sa sarili mo. Diretsahang sabi ni Jacob. Pero pinalalaki nilang lahat. Ako pang ginawang masama. Hindi naman ako sobrang sama Please, Jacob. Kailangan kita makausap. Napatingin ako sa kanya, saka napairap. Ate girl, sinugod mo ako sa penthouse tapos hinila mo ang buhok ko at tinulak mo pa ako. Ano bang gusto mo? Ikaw pa rin yung biktima? Kaya manahimik ka na nga, pwede ba? Pangkabit yung galawan mo eh. Agad niya akong sinamaan ng tingin. Tumahimik ka nga.
O bakit? Totoo naman ah. Hindi mo kasi naiintindihan. Sigaw niya dahilan para mapalingon yung ibang customers. Anong hindi ko maintindihan? Sige nga. Sagot ko rin habang nakataas ang kilay. Na-obsess ka kay Jacob? Hindi ako obsessed. Sa akin naman talaga siya dapat ah. Talaga ba? Ayaw nga sa'yo ng tao. Tapos ano? Pinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo? Ano ba, te? Halos manginig siya sa galit habang si Jacob naman, tahimik lang pero halatang naiirita na. Clara, tigilan mo na nga to. Umalis ka na. Malamig na sabi ni Jacob. Jacob naman. No. Umalis ka na sa harapan ko. Nababaliw ka na. Parang lalong namula yung mata ni Clara. Ipinagtatanggol mo siya? Tanong niya habang nakatingin sa akin na parang gusto kong lamunin. Siyempre. Sagot agad ni Jacob. Girlfriend ko siya. Halos naiyak lalo si Clara. Habang ako naman, hirap na hirap pigilan yung ngiti ko. Alika na nga. Sabi ni Jacob habang tumatayo at kinuha yung kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Aalis na tayo? Oo, nasira na yung appetite ko. Ipagluluto na lang kita. Tumayo na rin ako sa kaagad hinawakan yung kamay niya. Habang si Clara naman, nakatayo lang doon na parang hindi makapaniwala. Naiiwan lang siya. Jacob! Tawag niya habang naglalakad kaming palayo. Pero hindi na siya nilingon ni Jacob. At ako naman, kinawayan lang si Clara. Mabilis talagang lumipas ang panahon kapag masaya ka. Hanggang ngayon, ganun pa rin si Jacob. Makulit, mayabang minsan, at mahilig bang asar. Pero sa kabila nun, wala akong naging problema sa pagmamahal niya sa akin. Dahil ramdam na ramdam ko yon araw-araw. Hindi ko kailangang mamalimos ng atensyon at hindi ko kailangang magtanong kung mahal ba niya ako dahil kusa niya yung pinaparamdam. Isang araw habang magkasama kami ni Jacob sa isang coffee shop, biglang nag-message si Lyra sa group chat namin. Sinabi niyang kinasal na si Louie. Agad kong binuksan yung sinend niyang picture. Nakasuot ng suit si Louie habang katabi niya yung babaeng tunay niyang mahal. Simple lang yung kasal nila pero kitang-kita sa mukha niyang masaya siya. Ano yan? Tanong ni Jacob habang nakatingin sa akin. Kasalan ni Louie. Ayos ka lang? Oo naman. Sagot ko habang inilalapag yung cellphone ko. Masaya ako para sa kanya. At totoo naman, wala na akong nararamdamang sakit o selos habang tinitingnan ko yung picture nila. Siguro dahil matagal ko na rin tinanggap na hindi talaga kami para sa isa't isa. At mas okay na yung nangyari kesa itinuloy namin yung kasal. Kahit na hindi naman siya masaya sa akin. Makalipas pang ilang buwan, mas lalo lang naging matibay ang relasyon namin ni Jacob. Mas naging close rin ako sa pamilya niya lalo na sa mama niya na halos every week akong gustong papuntahin sa bahay nila. Ani, kailan mo ba sasagutin ng seryoso yung anak ko? Biro pa minsan ng mama niya habang sabay kaming nagluluto sa kusina. Tita, boyfriend ko na po siya. Hindi, ang ibig kong sabihin kailan mo ba siyang pakakasalan? Napapailing na lang ako habang si Jacob naman tuwang-tuwa sa tabi. Atat na atat ka na namang magkaapo, ma. Natatawa niyang sabi. Siyempre, gwapong anak ko eh. Ako rin naman maganda. Singit ko agad. Sobrang ganda ka mo. Sagot agad ni Jacob dahilan para mapairap ako habang pinipigilang ngumiti. Isang gabi, niyaya ako ni Jacob na mag-dinner sa Batangas. Akala ko simpleng date lang ulit pero nagtaka ako nang dalhin niya ako sa parehong resort kung saan kami unang nagkita. Teka lang, sabi ko habang nakatingin sa paligid. Bakit dito? Wala lang, gusto ko lang. Sinungaling, kapag ganyan ka magsalita may kalokohan kang balak gawin. Natatawa siyang umiiling habang hawak yung kamay ko. Naglakad kami papunta sa may dalampasigan. Naalala mo nung una tayong nagkita rito? Tanong niya. Oo naman, lasing na lasing ako noon. At inaway mo pa ako. Kasi feeling close ka. Natawa siya habang nakatingin sa akin. Pero buti na lang feeling close ako. Napangiti ako habang nakatingin sa dagat. At buti na lang tumakas ka sa kasal mo. Aba wow, proud ka pa talaga ah. Siyempre, kasi kung hindi,
Wala ka sana sa tabi ko ngayon. Napailing ako habang natatawa. At maya-maya lang, bigla siyang tumigil sa paglalakad. Napatingin ako sa kanya habang nakakunot ang noo. O bakit? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, bigla siyang lumuhod sa harapan ko bago may inilabas na maliit na kahon mula sa bulsa niya. Napaawang ang bibig ko. Annie, will you marry me? Napahawak agad ako sa noo habang natatawa at naiiyak ng sabay. Grabe ka, hindi mo man lang ako sinabihan. Nakakagulat ka naman. Ayoko ngang ready ka. Gusto ko makita yung totoong reaksyon mo. Epal ka talaga. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Will you marry me? Oo na nga. Oo. Yes na yes. Halos matawa siya ng malakas bago agad tumayo at isinuot yung singsing sa daliri ko. At dahil dyan, wala ka nang kawala sa akin. Anya bago ako siniil ng halik. Makalipas lang ang ilang buwan, agad din kaming nagpakasal. Kumpleto ang mga taong mahal namin. At lalo pang naging masaya yung pamilya namin nang mabuntis ako. Hindi lang isa, kung hindi 3. At sa mga oras na yon, wala na akong maihiling pa dahil natupad na ang pangarap ko. Ang may lalaking mahalin ako ng buong puso at piliin araw-araw. Wakas!